Mga kaibigan, good afternoon. So, isa pong abogado ang naglakas ng loob na ipaliwanag ang Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution. Ito po ay no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once a period of 1 year. Ayan. So, ang ibig po niyang sabihin, yung impeachment 1 daw na isinampa noong December 2, yung sumunod na impeachment noong December din, at nung pangatlong impeachment na isinampa din po noong December 2024 ay hindi raw kasama. So therefore, ang isang impeachment na nagtuloy daw at na pumasok doon sa word na proceedings ay yung pang-apat na impeachment, which is na-file po ito sa House of Representatives noong February 5, 2025. Okay, so hindi raw po valid at hindi raw po actual or formal proceedings yung impeachment complaint 1, 2, and 3. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Hindi ko na lamang po babanggitin ang kanyang pangalan, no? For the purposes of, alam nyo na, para mahirap naman po na magpalitan tayo ng ano. So sa akin ay ipapaliwanag ko yung pagkaintindi ko. Pero unahin muna natin yung kanyang paliwanag at kayo na po ang bahalang umintindi. Okay, so there you go. Ito po si Attorney XXX. One impeachment per year rule. Ito ang ginagamit na dahilan ng ilang senador kung bakit nila ibinalik sa House of Representatives ang impeachment complaint against Sara Duterte. Intindihin natin ito. Sabi ng Article 11, Section 3 of the Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ang sinasabi ng ilang senador, 4 daw ang final na complaint laban kay VP Sara. So bawal daw yon. Maling-mali ang ganyang posisyon. Hindi siguro nabasa ng mga senador na to ang kaso ng Francisco versus House of Representatives. Dito sa kasong ito, quoted ng Supreme Court ang isa sa mga sumulat ng Constitution natin. Teacher ko siya sa Ateneo Law School, si Father Joaquin Bernas. Ito ang explanation niya. Para malaman kung nag-violate ng one impeachment per year rule, ang binibilang hindi kung ilan ang na-file na impeachment complaint. Ang binibilang ay kung ilang impeachment proceedings initiated. Magkaiba yun. Basahin ulit natin ang Constitution, ha? No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Walang sinabi na bawal mag-file ng more than one impeachment complaint. Ang sabi, bawal mag-initiate ng more than one impeachment proceedings within a year. So, kailan ba nai-initiate ang impeachment proceedings? According to Father Bernas, impeachment proceedings are initiated when a verified complaint is filed and referred to the Committee on Justice for action. So, sa kaso ni Sara Duterte, ilang impeachment complaint ba ang ni-refer sa Committee on Justice? Isa lang, di ba? Bagamat 4 ang final na impeachment complaint, isa lang ang impeachment proceedings initiated. O, ayan ha. Yun ang mismong sumulat ng Constitution na nag-explain yan. Mas marunong pa ba kayo sa kanya? By the way, teacher din pala ni Alan Peter Cayetano si Father Bernas. Pero mukhang absent siya nung in-explain ito ni Father B. Ito naman mga kaibigan ang aking paliwanag sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution. The word proceedings refers to the formal actions or steps taken during the process of impeachment by the House of Representatives. So basahin lamang natin muli. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So ibig sabihin, yung word na proceedings, ang ibig sabihin niya dito, yung ito raw yung pagkaintindi niya, nagkaroon na raw ng decision yung Court of Justice, ganyan. Umakyat na, natapos na yung 10 days. Yun yung ibig niyan sabihin dito. Pero ang pagkaintindi ko po sa word na proceedings ay iba. Kasi kapag sinabing proceedings para sa akin, ito po ay yung kabuang proseso
kabuuang proseso na kung saan ay involved dito yung pag-initiate hanggang sa pag-conduct, no, pagsasagawa ng impeachment complaint from the filing hanggang sa filing ng resolution sa House of Representatives. Ibig sabihin, nang ikaw o ang isang civilian ay mag-file sa Secretary General ng impeachment complaint, yun po ang start o simula ng tinatawag nating formal impeachment proceedings. Kasi step po yun na kailangang pagdaanan. Okay? Ibig ba niyang sabihin kapag nag-file ka ng impeachment complaint sa House of Representatives kay Secretary General Reginald Velasco ay joke lang yun? Hindi totoo, joke lang, hindi formal complaint yon. Ano yon? Kalokohan, no? So para sa akin mga kaibigan, pag sinabi pong proceedings, ito po yung kauna-unahang step, no? Sa impeachment proceedings, sa impeachment procedure, sa pagpa-file ng impeachment complaint. Wherein, para sa akin, as long as tinanggap ng Secretary General yung formal impeachment complaint, that's the start. So, tama para sa akin ang naging desisyon ng senator judges, no? Na 4 na impeachment na ang na-file sa loob lamang ng 1 taon. So, yun. Kayo guys, kung kayo po ang tatanungin, ang isang step ba, pwede ba mag-umpisa ka agad sa gitna? Di ba kasama yon sa step? Pwede bang pinabili mo ng suka? Tapos, pumunta ka sa tindahan, tapos, hindi mo pa sinasabi yung bibilhin mo, binigay na sa'yo. Di ba, siyempre mag-i-initiate ka, ano yung bibilhin mo? Di ba? Ay, nako, si attorney talaga, oo, hindi ko alam kung siya nga. Anyway, guys, so, kailangan nating maging, ano po kasi guys, no, ang pag-interpret po kasi sa batas, ay talagang mahirap kung tutuusin. Word for word mo na kailangan mong intindihin yung bawat talata. At hindi lang po yung bawat salita, kailangan mo ring maintindihan yung konteksto. No impeachment proceedings shall be initiated. Yung word kasi initiated nandun yung initiated na salita Ibig sabihin, mula sa umpisa, initiation, di ba? Mula sa umpisa, kasama yon sa tinatawag nating impeachment proceedings. So, kung ang focus mo doon sa word na proceedings ay yung actual na na-file na po sa House of Representatives at pinag-uusapan na nila, paano yung initial step? Diba? Kaya nga po initiated nag-uumpisa sa kanila. So therefore, mag-uumpisa sa Secretary General. Okay? So sana po maintindihan at sana po malinaw ang aking naging paliwanag, no? Ano po sa tingin ninyo? Sino po ang mas malapit yung kahulugan? Okay? Sino po yung mas tama? Okay. Hindi po tayo nakikipagkompetensya dito. Kumbaga, ipinapaliwanag ko lang kung ano yung pagkaintindi ko doon sa word na proceedings.